mas mahigit sa 200 metro, hindi ginawa. Hindi linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay doon na inspeksyon na, completed na, walang problema. Tapos hindi lamang sa hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost project na itong mga hindi lang itong may butas Eka mo, meron pa. Butas-butas pala itong dike na ito. Dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakabaon sa lupa kaya dumadaan yung tubig tubig sa ilalim naman, dumadaan, pumapasok ang tubig. Tignan naman ninyo, kailan last time na umulan dito na malakas? Yung bagyo, yung last time yung bagyo. Yung mga habagat po. Yung habagat dito. Hanggang ngayon, nakita naman ninyo pagpasok namin dito. Tayo lahat, puro parang swamp na ito, hindi na puro tubig lang ang makita mo Kaya dapat, ito alam na namin, this was what was this sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy to. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Sila. Hindi pala kaya gagawin namin ngayon na nalaman na namin. Mabuti nga yung website nandyan at marami nang nagsusumbong. After basta kayo gamitin ninyo yung para doon sa flood control. Nagre-reach po. Sige, magano kayo. Mag-report kayo. Tapos paulit-ulit yung report nyo sa akin, report na kay Gob, report na kay Kong, lahat ng reportan ninyo para alam namin, pati sa press, report ninyo para alam namin lahat. Dahil hindi pwedeng ganito. Pambira. This has been going on for years. Kailan inumpisahan ito? Itong dike. 2022. Hindi yung una. Hindi, ito yung nabuo. Yan po yung sa 21. Tapos lumipat po doon sa Tapos gano'ng katagal sila ng trabaho? May ongoing po. May ongoing ngayon. Tapos lumipat ngayon sila doon sa kabila. May ginagawa. Anyway, ang katatuhanan, under specification yung dike dahil nga sa bakal. Tapos nakita mo kung pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture pati meron kami mga diver na sinisid dun sa ilalim at nakita talaga very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho, talagang bibigay. Kaya't bumigay na nga. Kaya't kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. May dredging pa dapat. Tapos ito pa, lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito. Kasama sa kontrata yun. Walang nag-desiltation. Yung dinaanan namin, sabi na, nandoon din sa record na may desiltation doon. Nakita nyo ba? Ang babaw natubuan na yung lupa, natubuan na ng halaman. Ganong katagal sila hindi nagdi-desilt. Pero sa record nakalagay, desilted. Pampira. Wow. Nagulat ako sabi, yung gitna ng ilog, may tumutubo na... May isla na nga sa gitna. May isla na sa gitna. Sa may sapang bahay. Ay, nako. Papatawag po ba natin, Pangulo, yung mismong Timothy? No. Lahat ng kasama doon sa natin. Tapos ite-trace natin saan nanggaling itong mga programang ito. Saan napunta ang pondo? Bakit ganito ang nangyari sa At sino ang pumirma na sinabi okay lahat? Na sinabi magandang performance, maganda, completed. Ika nga, hindi naman talaga completed. Ang liwa-liwanag.
Dapat isama mo sila hanggang doon sa kabilang dulo. Makita nila lahat ng butas-butas. Wala ang pinipirmahan. Oo. Acceptance eh. Ay, hindi nyo ginagawa. Wala na po. Tinanggal na po. Oh, gosh. Oh, walang acceptance. Hindi nag-report sa akin. Sa'yo lahat. Hindi nag-report sa akin eh. Sila Sa governor's office. Oo, hindi man lang pinakita sa akin. Actually, isang beses lang sila nag-report sa akin. Pinatawag ko pa. Yung mga DP. Pinatawag ko pa. Ako ilatag niyo lahat. Tungkol saan? Yung mga, humingi kasi sila ng Provincial Development Council of Resort Zone. May kailangan sila. Kaya sabi ko, punta kayo sa akin. Puntahan niyo ako. Ay, gusto ko makita lahat. Oo. Yung pinakita, tapos sinita ko na sila. Sabi ko, ngayon lang. Sabi ko, ngayon lang nag-report yung ano nyo. Bakit? Sabi na, ngayon hindi ko pinireport. Eh, namin naman nila. Dapat makita namin eh. Wala, di na lang sila Hindi lang nila nakikita. Acceptance. Hindi ako pa. Pero nakalagay sa record, Completed lahat. Completed Kasi lahat. tinanggal na raw po yung acceptance. Oh, wala nang acceptance sa local. NDP, tinanggal na. Ito Kahit pambili ng pera sa tahanan sa pilitan. Sa pilitan yung kanilang ginawa na acceptance. Anyway, Punta pa po tayo dun sa Barangay Frances. Meron kami punta na isa pa. Para ano Sa naman. Frances. Ganyan din ang Ganyan, situation. kung titignan natin kung ganito nga rin ang para makita natin Sama ka ang sarili. Frances pa na. Okay, thank you. Thank you po. So, isa pa to. Na nakita natin flood control project, meron doon sa kabilang dulo, hindi masyado mapunta kung di tayo magbangka. Nandyan sa kabilang dulo, butas na naman, hindi pero nagkaroon yan, nasira o Hindi po, never nagkaroon. Hindi talaga hindi ginawa. Ito na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat, meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality. Madaling makita. Hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento, ganyan lang kakapal. Dapat, 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang ang nandyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento, nagtipid sa... Tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed niya? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, wag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito na yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Okay, sige, thank you. Thank you, sir. Butas-butas pala itong dike na ito.
Dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig sa ilalim naman. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titignan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Ang katotohanan, under specification, yung dike dahil nga sa bakal, tapos nakita mo, pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati meron kami mga diver na sinisid dun sa ilalim, at nakita talaga very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho, talagang bibigay. Kaya't bumigay na nga. Kaya't kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. May dredging pa dapat. Tapos ito pa, lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Yung mga bata na pumapasok, naglalakad sa baha, yung simyento madulas. Kasi nga, nagkakalumot. Hinihiling ko sana na maremedyohan tong riprap na hindi natapos. 4 na taon na kaming nagdurusa. Yun lang ang hihilingin ko na masolusyonan hanggat maaga. Kasi dahil kung sa susunod na taon ulit, baha pa rin ang titikman namin. Kaya, Pangulo, tulungan nyo kami. Huwag na sa matanda, hindi bali na matanda na yung mga bata ang kawawa. Minsan, naglalakad dito sa karsada, madulas, nadadapa. Kaya, kung maaari, yun lang, masolusyonan tong riprap na to. Pag po bumaba, napakahirap po dito sa amin Lalo na po sa pagkain yung pagpunta pong bayan, ang gagamitin lang po bangka. Pag kumati naman po hindi mo agad kumakati. Pagka po yung mga estudyante sa bangka rin po sumasakay. Sana nga po masolusyonan na po kasi nakakasawa na po. Di na po kami naalis. Ibuhat po ng mga nagdaang taon na to. Sunod-sunod taon-taon na lang po. Minsan po 2 beses pa, 1 taon kami binabaha. Pagdating po sa amin ng Pangulong BBM, nagpapasalamat po kami dahil po sa tagal po ng panahon, ngayon lang po napuntahan ng Pangulo ang aming bayan at isa po napili ang aming barangay. Sana nga po masolusyonan ni Pangulo yung aming kahilingan na yung riprap po ay magtuloy-tuloy na. Dito po sa karsada hanggang dito po. Pagka po doon sa bukid, ubog tao po. Meron pong party na dito po, misa, doon po sa may hanggang bewang lang. Dito po sa may gawin namin hanggang dibdib na. Tapos yun sa may natawag pong Salonga compound, talaga pong halos hindi na po gano'n silang natutuyuan. Matuyuan man po, January. Tapos pag nag-umpisa ang mulan, may tubig na naman po sila uli. Kaya po, hirap po talaga ang yung tiga-bulusan, lalo na po ang mga estudyante. Madalas po, katulad po dapat nung may pasok na po, 2 linggo po agad. Kapapasok lang 1 linggo, 2 linggo po agad, nahinto na naman po. Talaga po hindi namin random yung pagkakaano po ng ganyang kalaking halagang presyo. Yung flood control po na yan. Paano po namin mararamdaman? Lagi po kaming baha. Yung una pong gawa, buti nga po yung dito po sa tapat namin, tinaasa na po yan. Yung una pong gawa talaga mababa.
Kaya pag umandun din po ang umaapaw din po. Eh, yan nga po, hindi po umaapaw. Kaya lang po, marami pong link yung sa mga gilid. Tumatagas din po. Kasi po, ang pagkakagawa po nila, tama po, naglagay po sila ng bakal, tapos nagsalansan lang po ng mga bato na nakasako. Nung nataasan nila na salansan, noon lang po nila sinimento. Tapos nilatagan lang po nila ng konting bakal. Kaya po, doon tumatagas din po yung tubig. Talagang minsan malaking perwisyo sa amin kasi katulad ng mga nagtatrabaho, hirap na hirap talaga sila kapag wala silang masakyan. Siyempre, pag may trabaho na ganun, may oras yun. Eh, nalilate sila at minsan wala pang masakyan, hindi nakakapasok. Sabi nga kanina ni Presidente, kompleto na daw lahat ito. Pero hindi naman totoo, putol-putol. At saka yung iba pa, parang hindi maganda ang pagkagawa kasi tumatagas sa ilalim. Kumbaga sa tinipid ba? Kaya talagang malaking perwisyo. At saka matagal na to, napakatagal ng ganito ang nangyayari sa amin. Siguro mga 35 years na mula nung napunta ako rito. Dito, papasok rin naman dito ang tubig kahit na mayroong harang nga yung ibang lugar. Eh, yung kaputol naman nun, doon dinadaanan ng tubig. So, hindi talagang minsan kahit tong kalsada na to, hindi rin madaanan ng kahit tao nga hirap na hirap. Kung hindi palalagyan ng lubid ang paligid nito, hindi talaga kami makakaano rito, makakasuba. Matatangay ka talaga. 96.4 million peso po pala bakit hindi naman nagawa ng maayos? Bakit ganito pa rin? Wala rin pagbabago. At hindi rin naman kung ganun kalaking halaga, dapat gawang ayos na to. Pero parang wala naman nangyari. Mensahe ko po sa ating Pangulo, sana po masolusyonan na ang nangyayaring pagbaha dito sa amin. Talaga sana po, kung hindi sana pag nagawa niyo po sana kaming tulungan sa hinihiling namin na makontrol na yung pagbaha dito. Kasi sa totoo lang, ang hirap talaga. Sana magawa na yung project na yan na talagang nakalaan para sa amin. Sa pagdalaw ninyo sa amin, for the first time na, ngayon pa lang kami nakaranas na talagang tumungtong siya rito sa amin sa lugar namin na ganito at nabisita niya. Maraming salamat po, Pangulo. Sana po masolusyonan nyo ang problema namin sa lugar namin. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality. Madaling makita. Hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento, ganyan lang kakapal. Eh, dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang ang nandyan. Tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Masukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private.
At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa.